pinaka-irritating or pinaka-annoying kapag nagre-record ay kapag may tumawag. Hello? Oh, kakain na? Okay, sige. Matatapos ako dito. So, kailangan pa ba natin i-rebalance itong DJI Osmo Mobile 6 natin? Hindi na, dahil all we need to do ay itap lang. Yan lang. Good to go ulit. Pwede na ulit gamitin. So, ganun kaganda ang DJI Osmo Mobile 6 compare sa ibang gimbal na kailangan nating i-rebalance pa. Hello? Ang halay naman, di ba? Kung sasagot tayo ng ganyan. So, no choice tayo. Kailangan natin ito tanggalin. Ayan, sagutin na. Hello. And then, another, assemble na naman. So, kumukonsumo siya ng oras. Hi, this is your shopping sensei, Aldrich. Let me help you decide kung kailangan nga pang bumili ng DJI Osmo Mobile 6. So, paano naman kapag gusto natin ng wide angle? Kasi, di ba, maiksi lang to. Ang good news niyan, pwede i-extend ang DJI Osmo Mobile 6. Hilahin lang itong sa taas. Yeah! Medyo matigas lang, pero good yun. Good problem yun dahil ibig sabihin nun, matibay, stable kung mahirap siyang hilahin. So, ayan. So, fully extended, hindi na natin problemahin kung nakasentro ba tayo dahil may active track 5.0 ito. Kaya subukan natin mag-vlog gamit ang extended pole. Na-adjust din itong ilalim, kaya maaangguluhan pa natin, masakto sa mukha. Bukod dito, pwede rin natin gawin itong tila bagang drone sa lupa. Bukod dito, pwede rin natin gawin itong tila bagang drone sa lupa. Ibig sabihin nun, fake drone. Ibig sabihin nun, fake drone. So top view walang problema. Dahil nga meron siyang active 5.0, di na natin kailangan sentrohin ang ating pagmumukha. Dahil nga meron siyang active 5.0, di na natin kailangan sentrohin ang ating testingin naman natin kapag normal lang. So ganito yung kalalabasan kapag hindi natin ginamit yung extended pole. Pwede pa rin, pero parang bitin, di ba? So subukan natin, mag-vlog tayo. Pwede rin pang ride sa DJI Osmo Mobile 6. So kahit i-top view natin, walang problema dahil matatrack tayo. Okay din, no? Pero mas okay yung may extended pole dahil mas wide yung angle niya. Hindi gamit ang extended pole, ganito ang kalalabasan. Pwede pa rin, wag pa rin. Dahil may active track tayo, kahit na saan natin lagay, kahit hindi ko nakikita yung pagmumukha ko, ay nakasentro pa rin tayo. Pero syempre, kailangan nakaharap pala, no? Pero kahit likod pala, kahit pa paano, natatrack na. So susubukan naman natin ngayon kung gaano kaganda ang stabilization sa paglalakad. Wala kahit anong ninja walk, yung lakad barumbado lang, ganyan lang, lakad lang. At syempre, tatakbo tayo. So dito masusubok kung gaano kaganda ang stabilization dahil wala akong ginawang ninja walk o kung ano man. At syempre, ito ay hindi ko sinasuggest na gawin nyo kapag bumili kayo ng gimbal. Dahil kapag may gimbal tayo, kailangan pa rin ng ninja walk. Kaya ko lang pinakita para sa mga, let's say, first time pa lang ako gagamit ng gimbal at hindi pa ako sanay mag ninja walk. E paano yun, Aldrich, hindi na magiging stabilize yung video. So ayun, kayo nang humusga sa napanood yung video kaninang pagtakbo ko. Eh kung tatalon tayo, so subukan natin ano mangyayari, no? So gano'n ang stabilization pag tumatalon. Ipe-press lang natin ng once yung trigger button. So, very impressive talaga ang DJI Osmo Mobile 6. Yung tracking feature ng DJI napakaganda kasi meron akong gimbal na may tracking din, kaya lang bigla na lang nawawala, hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil ang DJI ay gumagamit ng drone technology, so matindi talaga ang tracking system niya. Oh, hi guys, this is Myrtle Sarasa together with Shopping Sensei. Please do subscribe to him here on YouTube.